Magandang umaga mga friends, ladies and gentlemen. So umagang ito ang tatalakayin natin ay mga special benefits na natatanggap ng mga solo parent. Ito ay para lamang sa mga kababaihan sapagkat mahirap talaga maging isang single parent kung ikaw lang mag-isa ang nagtataguyod ng iyong mga anak. So kung babalikan natin ang Labor Code of the Philippines ay 5 araw lamang po ang ibinibigay ng ating batas sa mga employer na bigyan ng ating mga empleyado ng 5 araw na paid leaves taon-taon kapag sila ay nakakumpleto na ng 1 taon sa kumpanya. Paano naman kung ikaw ay isang solo parent? Naayon po sa ating batas under the Solo Parent Act na ikaw ay mayroong karagdagang 7 araw na paid leave. Yan po ay iyong karapatan na ibinibigay ng batas bilang isang solo parent para gampanan ang iyong mga tungkulin bilang isang nag-iisang ama at ina sa iyong mga anak. So paano nga ba natin makukuha yung solo parent leave na yan? Kung halimbawang naubos mo na yung 5 araw mong paid leaves, yan po ay karagdagan. Ngayon, masuswerte yung mga nasa call center kasi sa call center hindi madamot sa leave. Madalas sa call center merong 15 days na sick leave, merong additional na 15 days na vacation leave at a total of 30 days. Minsan naman 24 days lang, depende sa call center, pero kadalasan ito ay 15 or 12, 24 or 30 days sa loob ng 1 taon. So, nahati yun sa sick leave at sa vacation leave. Pero, kung ikaw naman ay nasa call center at ganyan nga yung leave scheme na ibinigay sa iyo ng iyong kumpanya, maswerte ka. Kasi kung nagamit mo na ang lahat ng mga iyon, meron ka pa rin naman karagdagang 7 days na paid leave under solo parent kung ikaw ay solo parent. Paano nga ba natin maa-avail yan? Madali lamang naman. Kailangan mo lang magkaroon ng certification na ikaw talaga ay isang solo parent. At meron tayong tinatawag na solo parent ID na ini-issue ng DSWD or MSWD sa inyong mga barangay. So, kailangan lamang na magpunta ka sa iyong barangay at itanong mo yung mga requirements na kailangan para sa isang solo parent. Alam ko, meron pa yan mga CI kung minsan, or kung minsan naman kung kilala ka na ng mga taga-barangay, hindi na kailangan kung alam naman na talagang ikaw ay isang solo parent. So kung mabibigyan ka ng MSWD ng solo parent ID, madalas yun lang naman ang requirements na hinihingi ng ating mga kumpanya, yung solo parent ID, para ikaw ay makapag-avail ng solo parent leave. O diba? Sayang din yung 7 araw na nadagdag na merong bayad upang magampanan mo ang iyong tungkulin bilang isang solo parent. Lalo na kung wala ka ng paid leaves or paid leave benefits sa iyong kumpanya, well, mas maganda kung mai-avail natin yung 7 days na solo parent. Yun lang po mga kaibigan, naway may natutunan tayo sa umagang ito. Marami pong salamat.